una ay nahihirapang humakbang si Melody dahil nanginginig ang kanyang katawan, but she composed herself para sa kanyang mga anak. Naglakad siya at nginitian siya ni Apollo at tinanguan na para bang sinasabi nito na mauna na sila sa kotse. At gano'n naman ang kanyang ginawa. Kasalukuyan na silang nasa loob ng kotse at di niya mapigilan ang sariling hindi mapakali. Kinakabahan siya sa posibleng mangyari. Wala silang ibang kasama. Wala si Melandro. Natatakot siya para sa kanilang sitwasyon. "Mom, you look so tensed," sambit ni Lexus. "Are you alright?" Di makapagsalita si Melody at sa halip niyakap niya ang kambal niyang anak. Di niya na napigilan pang umiyak. She hates herself right now dahil ngayon nakikita siya ng kanyang mga anak sa ganitong sitwasyon. She put down the wall, but she can't help herself. "Mom, it's okay. Everything will be okay," sambit ni Lexus at hinihimas ito ang kanyang likuran. "Kuya Lexus is right, Mom. Di man po namin alam ang nangyayari, but don't worry anymore. Daddy won't let us hurt. He really loves us." Dagdag pa ni Liven na siyang nakapagpakalma sa kanya. Nang maiwan si Apollo, nakatitig sa kanya ang tatlo habang siya ay nakatitig lamang sa kanilang ama. Di niya inaasang uuwi ito sa araw ng anibersaryo ng kamatayan ng kanyang ina. For so many years, ngayon lang ito naisipang bumisita dito. "Hindi mo man lang pinakilala sa akin ang babae mong kasama?" Tanong nito at tila may namumuong tensyon sa kanilang dalawa. Napangisi siya. "I thought you love formality." Balik tanong niya rito at saka napatingin sa paligid. "At sa tingin ko hindi naman formal na dito sa sementeryo ko siya ipakilala sa'yo, just like Mom." "Oh, unless mamatay ka muna para ipakilala ko siya mismo sa puntod mo?" Nakangiti at nangaasar niyang tugon. "Di ka pa rin nagbabago. Bastos ka pa rin talaga." Galit na sigaw nito at saka dumura sa gilid. "I know, Dad. Thank you. I'm just stating the fact here." Patuloy pa rin siya sa pangaasar. "At hindi ka rin nagbago, ah?" Pumalakpak siya. "Close ka pa rin dito sa pumatay sa mismong asawa mo?" Sabay sulyap nito kay Athena. "What are you talking about? Talagang di ka makaalis sa nakaraan? Walang ebidensya at hindi napatunayan." "Damn you. Walang ebidensya, Daddy, dahil itinago mo. Even Atlas knows that, but he is still hiding and following your orders like a fucking pet." Napatingin siya kay Atlas na ngayon ay nakayuko. "Look at yourself, Atlas. Oh goodness. You're now trembling. That's why I hate you too. Stop your nonsense." "No, kayo ang tumigil, Dad. Ang kakapal na mukha niyo magpakita pa rito sa puntod ni Mommy after so many years. Ang dami niyong alam at kasalanan. Makonsensya naman kayo. Ano bang gusto mong gawin namin, Kuya Apollo?" Tila galit na ring tanong ni Athena. "Miss na rin namin si Mommy. Bawal ba yon?" Alam ni Apollo na nagpapanggap lamang ito. Bawal kung kayo lang din na makakamiss sa kanya. And this is your fucking fault, remember? Tsaka naglakad si Apollo at nilampasan na lamang silang tatlo. Ngunit hindi pa siya nakakalayo na magsalita ang daddy niya. "Kala mo kung sino magiting na ama eh. Di mo naman anak ang mga batang yon." Bulong lamang yon ng kanyang daddy, ngunit narinig niya pa ang katagang iyon. Napakayom siya ng kanyang kamao. Di niya na napigilan pa ang kanyang sarili at kaagad na sinugod ang ama. Mabilis itong kiniwelyohan at sinuntok. "Kuya! Dad!" Kapwa na taranta ang dalawang kasama nito habang siya ay nasa ibabaw ng kanilang ama at nagpupuyo sa galit. Hawak-hawak niya ang kwelyo nito habang pilit nilalabanan na muli itong suntukin. "Hanggat may respeto pa ako natitira para sa inyo, wag na wag mong idadamay ang pamilya ko. Oo, wala ako may pagmamalaki sa'yo and it doesn't matter anymore. Anak ko sila, laman at tugo ka sila, kahit ipa-DNA mo pa. Kunin mo lahat ng gusto mo pero wag na wag mong sisirain ang pamilya ko dahil kapag nangyari yon, ako mismong papatay sa inyo." Biglang tumawa ng malakas ang daddy nila. "Wala kang maluloko dito, Apollo. Alam lahat ng narito kung bakit mo pinakasalan ng babaeng yon." Balik sigaw nito. Muli ay nilukob siya ng galit. Hindi maitatangging may alam ang kanyang ama sa nangyayari sa buhay niya. Akmang susuntukin niya ulit ito nang marinig niya ang sigaw ni Melody. "Stop! Stop it, Apollo!" Sigaw nito habang tumatakbo. Mabilis siyang tumayo at hindi niya na hinayaan pang makalapit si Melody at niyakap na lang to at saka nagtungo sa kotse. Nakita niya ang kambal at tila kalmado, ngunit bakas dito ang pangamba. Niyakap niya ang mga to at saka hinalikan sa noo.
I'm sorry, you guys saw that. It will never happen again. Paghingi niya ng tawad sa mga ito. Habang nagmamaneho, tumawag siya kay Milandro para maghanda. Pinaalam niyang narito ang daddy niya sa Pilipinas at natitiyak niyang sa mansyon ito uuwi. Ngayon, kailangan niya mag-isip kung paanong hindi mapapahamak ang pamilya niya. Tinawagan niya rin si Epifanio at Tuhan upang makapaghanda rin ang mga ito. Arthur? She knows? Malumanay na tanong ni Arthur kay Atlas. Napatingin si Athena kay Atlas. Hindi niya kasi alam ang ibig pahiwatig na matandang Luxerio, habang si Atlas naman nakayuko lamang tsaka umiling. Hindi pa niya alam, Dad. Tugon ni Atlas. Sinong tinutukoy niyo? At ano ang alam niya? Tanong ni Athena. Nothing, daughter. Meron lamang kaming malaking sasabog para kay Apollo at sa asawa niya. Tumikim ang matanda. Mauna na kayo sa kotse at nais ko mapag-isa muna dito. Sige po, Dad. Opo, Dad. Kapa lumisan ang dalawa at nagtungo sa kotse. Naiwan si Arthur na mag-isa habang nakatingin sa punton ng kanyang asawa. Hindi niya mapigilan ang hindi mapaluha. Mariela, mahal ko, miss na kita. Napatingin si Arthur sa kalangitan. Nakikita mo naman siguro kung gaano nakatapang at katatag ang panganay mo. Napangiti siya. Para lang mahubog siya, mas pinili kong maging masama sa kanyang paningin. Ni hindi ko nga alam kung tama bang naging desisyon ko. Guide me sa mga susunod na pangyayari. Di na napigilan pa ni Arthur ang hindi mapaiyak. Hindi totoong taon na siyang hindi bumibisita sa punton ng kanyang asawa. Ang di alam ng kanyang mga anak ay buwan-buwan siyang bumibisita dito dahil sa pagkamiss niya sa asawa. Nagpapakalat din siya ng mga maling balita katulad ng may bago na naman siyang asawa, may anak na naman siya, maraming babae at kung ano-ano pa. Gusto niyang matuto si Apollong tumayo sa sarili niyang mga paa. Noong nabubuhay pa ang mommy ni Apollo, mahilig tong tumakbo sa responsibilidad. Palaging takbuhan ang kanyang namayapang asawa, kaya nung mamatay ito parang nawalan din to ng buhay. Totoong alam niya ang tungkol sa ginawa ni Athena at hindi niya to mapapatawad. Pero matanda na siya para magtanim pa ng galit. Noong una gusto niya tong pakulong pero nang mabasa niya ang sulat ng Will Testamento ni Mariela ay nagbagong isip niya. Hinayaan niyang lumipad si Apollo kahit bali na ang pakpak nito. Habang pinapalabas nila dito na ang paborito niyang anak ay si Atlas, ang hindi nito alam all this time, si Atlas ang sumasalo sa mga palpak nitong trabaho. Si Atlas ang naging mata niya para kay Apollo. Anak niya sa labas si Atlas pero pantay ang pagtrato niya sa mga ito, bagay na hindi makita ni Apollo. Ibinigay niya kung ano man ang gusto ng mga ito but Apollo is a pride person. Iba sa ugali ni Atlas na thankful. Sana'y makita ng anak mo ang kahalagahan ng pagpapatawad at kahalagahan ng mga tao sa kanyang paligid. At kay Athena, sa tingin ko hindi na siya magbabago pa, mahal ko. Alam kong sobra mong minahal ang batang yon, ngunit isang pagkakamali na lamang tiyak na hindi na siya pagpapasensyan pa ni Apollo at Atlas. May itinalagang tao si Atlas para kay Athena. At ayon sa informant, patuloy pa rin tong nababaliw kay Apollo at handa pa rin tong gumawa ng masama. Hindi naman sana nangyaring ang lahat ng to kung hindi lang din dahil kay Apollo. Hindi niya malalaman kung saan siya ang asawa niya nagkamali sa pagpapalaki sa mga ito. They give love, peace, and wealth. Mahal ko, alam kong ayaw mo silang magkakasakitan pero gusto kong makita nila ang kanilang pagkakamali. Kahit si Atlas na ngayon sa tingin ko ay may nararamdaman para sa babaeng minamahal ni Apollo. Nang makarating si Atlas at Athena sa kotse ay pinigilan ni Athena si Atlas na pumasok sa loob ng kotse. Hindi kasi maalis sa isip niya ang sinabi ng matandang iyon tungkol sa malaking pasabog. Aba, dapat lang alam niya. Anong malaking pasabog ang sinasabi ni Daddy? Diretsahan niyang tanong kay Atlas. Seryosong tumitig si Atlas kay Athena. Daddy said it's nothing. Hindi niya sinabi sa'yo meaning ayaw niya ipaalam. Tsaka wag ka na makialam dahil plano niya yon. Ikaw din naman ang magbe-benefit sa huli nun. Napakayom ng kamoo si Athena. What kind of benefit, ha? Paninigurado ni Athena para alam niyang hindi siya din double cross nito. It's good.
Daddy will crush Apollo and Melody's relationship. You just need to wait and be patient. Can you do that? Napangiti ng malawak si Athena. After all these years, sa kanya pa rin talaga kampi ang matandang Luxerio. Di niya nga alam kung bakit pilit itong nagbubulag-bulagan sa nakaraan. Of course I can. Sabay irap ni Athena at pumasok na sa loob ng kotse nito na kasalukuyang naroon si Vito. Napakuyom ng kamao si Atlas. Galit siya sobra kay Athena dahil nagawa nitong patayin ang tumayo nilang ina. Dahil sa ginawa nito, pati relasyon nila ni Apollo ay nasira. Totoong sunod-sunuran siya sa kanilang daddy. Mahal niya ang kanyang ama dahil never naman itong pinaramdam na may kulang. Kaya ginagawa niya kung anumang gusto nito dahil gusto niya rin na mabantayan si Apollo. Walang nakakaalam kung anong mas kaya nitong gawin bukod sa kanya. Apollo is not just a man. He can manipulate everyone. He can kill kung kinakailangan. Kaya gusto niyang mabantayan din si Melody dahil sa tingin niya, kahit ito ay kaya niyang saktan. Nang matapos ang kanilang ama sa pagbisita sa kanilang mommy, nagtungo na rin to sa kotse. Patungo na sila ngayon sa mansyon na kanilang minsang naging tahanan na puno ng kasiyahan. Pagkarating sa mansyon, di maiwasan ni Atlas ang hindi mapangiti na makitang buhay na buhay pa rin ang garden ng kanilang ina. Di niya mapigilan ang di maalala kung paanong araw-araw nitong dinidiligan ang mga puno ng bulaklak. Para bang bumalik siya sa nakaraan kung saan naglalaro sila ni Apollo at naghahabulan din sa mismong hardin ng kanilang ina. Bigla ay lumabas naman ang dalawang anak ni Apollo. Napasulap siya roon at napangiti. Ganitong-ganito sila noon, naghahabulan. Hindi niya tuloy mapigilan ng sarili at kaagad na lumapit sa dalawa. Tito Atlas! Sigaw ni Lexus at Livin nang makita siya ng mga ito. Mabilis na lumawak ang kanyang ngiti at sinalubong sila ng isang mainit na yakap. Ang tagal na rin simula nang makita niya ang mga ito. Huli na nung nagtungo sila sa resort. Kamusta kayo mga bata? Namiss ko kayo ah. Magilaw niyang sambit sa mga ito. Okay naman po kami. We're both honor students sa school po namin. Tugon ni Lexus. Ito talaga ang magilaw at masayahin na napansin ni Atlas. Ganitong-ganito ang kuya Apollo niya noon. At si Livin naman ang serious version ni Apollo. Talagang natutuwa siya sa dalawang pamangkin niyang ito. Tito, siya po ba ang daddy ni Daddy? Seryosong tanong ni Lexus habang nakatingin mula sa malayo kung saan nakatitig din ang kanilang ama. Oo, siya ang daddy namin. Siya ang lolo ninyo. Mamaya mag-bless kayo sa kanya ha. Mabait ang lolo ninyo and he loves kids. Don't worry. Nagkatinginan si Lexus at Livin. Wala ni isang picture ang mansyon na to ng sinasabing lolo nila. Kung kaya't alam nilang dalawa na hindi maganda ang relasyon ng kanilang daddy at lolo. Livin and Lexus. Boses yun ni Melody. Go inside. Tawag na kayo ng mommy ninyo. Sambit naman ni Atlas. Nang makarating si Melody sa garden ay naabutan niya na nasa tabi na ni Atlas ang kanyang mga anak. Bigla ay nabitawan niya ang hawak na cellphone. Nanginginig ang kanyang mga tuhod at nanlalamig ang kanyang buong katawan. Halos hindi siya makagalaw sa natagpuang senaryo. Nakatitig siya sa mga ito at hindi maitatanggi, kamukha nga sila ni Atlas. Di niya na namalayan pa na nakalapit na pala ang kanyang mga anak at pinulot pa ni Atlas ang kanyang cellphone. Long time no see, Melody. Kamusta? Pautal-utal na sambit ni Atlas. Pilit niyang inaayos ang kanyang sarili at nang iabot sa kanya ni Atlas ang cellphone ay kagad niya tong tinanggap. Mariin niyang hinawakan ang cellphone at kinabig ang kanyang mga anak. Livin and Lexus, go to your room. Nandun si Hope to make you ready. Utos niya sa dalawa habang kay Atlas pa rin nakatingin. Tumango naman ang kanyang mga anak, tsaka sila naiwan ni Atlas. May problema ba? Kinakabahang tanong ni Atlas. Iba kasi ang pakikitungo ni Melody. Tila ba tensyonado ito? Kinakabahan. Tila may halong galit. Galit sa kanya na hindi niya maintindihan kung saan nagmula. Layuan mo ang mga anak ko. Madiin at puno ng pagbabanta na sambit ni Melody. Ha? Bakit naman? Okay naman tayo ha. Si Apollo lang naman. Layuan mo sila. Wag na wag mo silang lalapitan o hahawakan. Akin lang sila. Anak ko lang sila. Naluluhan ang sambit ni Melody.
Naguguluhan talaga si Atlas. Teka, hindi kita maintindihan. Galit ka ba sa akin? May nagawa ba akong hindi mo nagustuhan? Natatarantang tanong ni Atlas at nang hahawakan niya si Melody, mabilis na lumapat ang palad ni Melody sa kanyang pisngi na siyang mas lalo niyang kinagulat. Malaki. Malaking kasalanan ang ginawa mo sa akin. Huwag na huwag ka nang lalapit sa mga anak ko. This is the last warning. Hindi makapagsalita si Atlas. Shock pa rin siya sa mga narinig at ginawa ni Melody. Galit na galit to sa kanya sa hindi niya alam na dahilan. Sige, kung yan ang gusto mo. Mahinang tugon niya. Love? Boses yon ni Apollo mula sa malayo. What's the problem here? Tanong nito habang papalapit. Mabilis pinanasa ni Melody ang kanyang pisngi at inayos ang kanyang sarili. Hindi nito pwedeng makitang umiiyak siya dahil tiyak magtatanong ito. Ganon din ang ginawa ni Atlas. Ayaw niyang mas lalo pang lumaki ang nangyaring pagsampal sa kanya ni Melody. Love? Sabay hawak ni Apollo sa kanyang bewang na siyang kinagulat niya at napaigdat siya. What's wrong? Tanong ulit nito sabay tingin kay Atlas. Wala. Nag-uusap lang kami ni Atlas patungkol sa huling pagkikita natin sa resort. Tugon ni Melody sabay tiko muli ng kanyang bibig. Anong ginagawa mo dito? Hindi dito ang daan papasok sa main entrance. I know you know it. Bakit hindi ka sumabay kila Daddy? Seryosong tanong ni Apollo kay Atlas. I just saw your sons. Kinamusta ko lang sila. Sige, sa main door na ako papasok. Sumulya pa si Atlas kay Melody ngunit nakaiwas naman to ng tingin sa kanya. Nauna nang tumalikod si Melody papasok ng bahay at naiwan sila ni Apollo. Wag ang asawa ko, Atlas. Makahulugang paalala ni Apollo sa kanya na siyang kinatango niya. Alam niya kung anong ibig iparating ni Apollo, ngunit hindi niya mapigilan ang hindi mapatanong sa kanyang sarili kung may nagawa ba siyang mali na siyang kinagalit ni Melody. Nasasaktan siya sa ginawa nito at sa kung paano siyang tignan nito na para bang kinamumuhian siya. Mukhang wala namang alam si Apollo sa galit ni Melody kung kaya hindi rin ito naiintindihan ang nangyari kanina. She slapped you, right? Your face turned red. Napatigil siya sa paglalakad at tumingin sa nagsalita. I saw that, Atlas. Dagdag pa nito. Don't make a fuss around me. It annoys me, Athena. Tsaka siya naglakad na papasok ng mansyon. Naiwan si Athena ng may nakangiting labi. Naaayon sa kanyang plano ang mga nangyayari. Ang tangang Melody na yon, siya ang sisira sa kanila ni Apollo. Kailangan pa po bang sumama sa loob? Tanong ni Vito nang dumating to sa kanyang tabi. Nakangiti siyang yumakap sa batok nito. Of course, Dad knows that you are my boyfriend. Kasama yun sa plano natin. Tugon niya at saka hinalikan to ng mariin sa labi, saka humiwalay at naglakad na papasok ng mansyon. Napabuntong hininga si Vito. Hays, plano na naman. Bulong niya at wala nang nagawa pa kundi sundan si Athena. Maligayang pagbabalik, Mr. Arthur Luxerio. Sigaw ng mga tauhan sa mansyon. Nakailerang mga to sa kanan mula sa pagpasok sa main door. Napangiti si Arthur. Melandro, aking kaibigan, kamusta ka na? Sabay hawak nito sa balikat ni Melandro. Ayos lang naman po ako, Mr. Don't be formal, Melandro. Everyone knows who you are in our life. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Masaya ako makita kang muli. Yumuko si Melandro at saka ngumiti. At masaya rin akong makita ka, Arthur. Habang naroon sa sala sina Apollo, Melody, ang kambal, si Epifanio at si Luhan, di naman mapakali si Melody at nagulat pa siya nang marinig ang malakas na pagbati ng mga kasambahay. Muli na naman silang maghaharap ni Atlas. At dumagdag pa sa kanyang takot ay si Athena. Are you okay? You look so tense, love. Bulong ni Apollo sa kanyang tabi. Ewan ko ba, parang sasama yata ang pakiramdam ko dahil sa pagod siguro, pagdadahilan niya. Gusto mo, magpahinga ka na lang muna sa kwarto? Doon na lang kayo ng mga bata. No, ayoko magbukang bastos sa harapan ng daddy mo. Alam ko na hindi kayo okay at ayokong ganun din ang mangyayari sa amin. Hanggat maaari, ayokong lumaki ang gulo at aritan sa pagitan ninyong dalawa. Napabuntong hininga si Apollo. Kuya ang gusto mo. Pero sasabihan mo ko kung di mo kaya, ha? Tumango naman si Melody. Ilang sandali pa dumating din sa sala ang daddy ni Apollo.
Kasama nito sina Atlas at Athena, habang may lalaki rin na nakasunod sa likuran nito. Nang tapunan niya ng tingin si Athena, nakangisi ito, tsaka tumingin sa kambal niyang mga anak. Kaya napahapit siya sa mga ito. Doon niya naramdaman na may alam to sa kanyang nalaman, at mas lalong baka may alam to tungkol sa kanyang nakaraan. Naalala niyang sinabi ni Apollo na lahat gagawin ito, makuha lamang siya. Nakaramdam siya ng matinding takot. Natakot siyang baka ngayong araw lumabas ang kanyang sekreto. Hindi niya pa nasasabi kay Apollo ang lahat. "This is formal, right, Apollo?" Talong ng daddy nito. "Yes, Dad. Let me greet you. Welcome back, but not here, Dad." Makahulog ang sambit ni Apollo na siyang kinatawan ni Arthur. "You are so funny, son." Napatingin naman si Arthur sa dalawang kaibigan ni Apollo. "Oh, narito rin pala kayo, Epifanio, Luhan. Welcome back, Tito Arthur." Pagbati ni Epifanio, habang si Luhan nakayuko lamang at di magawang tumingin dito. May galit siya sa daddy ni Apollo, pero nananatili pa rin ang respeto niya dito. Nang magsarili at magtayo kasi sila ni Apollo ng sarili niyang firm, ito ang unang nagpapabagsak at nagpapahirap sa kanila. "Kapitbahay na po kami ngayon ni Apollo." Pagbibigay alam ni Luham dito kaysa batiin ito. Napatango pa ang matanda. Hindi naman nakakagulat, lalo pat pilay pa ang isa ninyong mga pakpak. Tila may pagmamaliit pa nitong sabi. Napakayom ng kamao si Luhan. Nakita yon ni Epifanio at ni Apollo. Bago pa uminit at lumala, ang tensyon ay kaagad nang nagsalita si Apollo. "Dad, di naman kayo narito para magleksyon, hindi ba?" Taas noong tanong ni Apollo. "We are not kids anymore. If you say so." Ngayon ba ay may papakilala ka na kung sinong babaeng nasa tabi mo? At pinasadahan nito ng tingin ang dalawang bata. "At kung sino ang dalawang bata na nasa gitna ninyo?" Napapitlag si Melody ng bigla, hawakan ni Apollo at masyadong okupadong kanyang isipan tungkol kay Athena. She's freaking out of her mind right now. "Daddy, this is my lovely wife, Melody." Lumapit naman si Melody para magmanaw sa matanda. Nagulat pa siya na sandaling hindi nito binitawan ang kanyang kamay. "You did a great job, Iha." Nakangiting bulong sa kanya ng daddy ni Apollo na siyang hindi naman niya maintindihan. "And this is our twins, Lexus and Levin." Nakangiting lumapit pa sa dalawa ang matanda at nag-bless dito. Katulad ng kay Melody, hindi rin kaagad binitawan nito ang kamay ng kambal at pinakatitigan ang kanilang mga mata. Napakapit na mahigpit si Melody sa braso ni Apollo. "Don't worry, Daddy will think twice bago niya saktan ng mga anak natin." Bulong at pagpapakalma sa kanya ni Apollo. Dugong lukseryo ang namamayagpag sa kanilang dugo. Sambit ni Arthur sa kanyang isipan, tsaka binitawan ng kamay ng kambal. Nasa hapagkainan na silang lahat upang kumain, pero si Melody wala sa sarili. She doesn't even know na si Apollo na palang naglagay ng pagkain sa kanyang plato. Ang kanyang isipan naglalaro kay Atlas at kay Athena. Ang nakaraan tila isang bombang sumabog at anytime ay maaaring pumutok. Kapag nangyari yon, baka kamuhian siya ni Apollo. Masakta ng sobra pati na ang mga anak niya. "Are you sure you're okay?" Nababahala na si Apollo sa kanyang palaging pagtahimik at matamlay na si Melody. Pilit nang umiti si Melody. "Oo naman, okay lang ako." Tugon niya at sumulyap kay Athena nang marinig niya tong bumubulong kay Atlas, kaya napatingin din siya kay Atlas. Nakasalukuyan palang nakatitig sa kanya. Binaliwala niya ang tila bulungan ng dalawa at nagsimulang kumain. Hindi niya gusto ang mga pagkain, pero hindi na magtataka pa ang iba niyang kasama. "So, Melody, tell me about yourself." Sambit ng daddy ni Apollo habang naghihiwa to ng karne sa ibabaw ng sariling pinggan. Napahinto tuloy siya sa pagkain, tsaka napainom ng tubig. Napatingin siya sa mga kasama sa pagkainan. She did not expect it to be like this. May interview pa palang magaganap. "Well, I'm currently an interior designer at our own company." "Oh, the Iberian Company? I heard na minsan nang bumagsak ang company ninyo. Mabutit nakaahon pa." Makahulugan itong putol sa kanyang pagsasalita. Pinanasan ni Melody ng tissue ang kanyang labi.
Iba ang nararamdaman nitong nais iparating. May laman ang bawat salitang binibitawan nito. Narinig ko lang ang balitang yon when I was in Singapore, na nabaon kayo sa utang. Nagkandalugi-lugi ang project mo dahil hindi nagustuhan ng investors. Ang sariling company's stocks ay ninakawan niya. Napakuyom siya ng kamao habang ang kanyang ngipin ay napatangis dahil sa inis na nararamdaman. Halata namang gusto siyang ipahiya ng daddy ni Apollo. Kung alam nito ang tungkol sa kanilang kumpanya, maaaring ang alam din nito ang tungkol sa kambal niyang anak. Daddy, stop it. What? I'm just telling what I learned. Daddy is right. Pwede namang magpaliwanag si Melody if she wants. Komento naman ni Athena sabay inom nito ng wine. Tumingin sa kanya si Apollo, saka ito umiling. Ngumiti lamang siya ng bahagya. Wala siyang balak magpaliwanag pero kung kinakailangan, gagawin niya. Ang lahat po ng narinig ninyo ay walang katotohanan.